Yun, good day everyone. Yun, yan, additional lang na video to. Ah, ano lang to eh. Yung sa post ko nakaraan. Ito rin yung damit ko. Baka mapansin nyo. So, kinat ko lang naman yung video. Tapos tinuloy ko lang dito. Pero ibang topic kasi to. Yung topic natin ngayon, yung regarding sa pagbili ng ng motor o ng kotse, di ba? So, ano ba yung pinaka-safe na lugar, ano ba yung pinaka-safe na tips o yung ano yung mga tips na pwedeng gawin para hindi tayo maloko ng mga ano. Hindi about sa ano to, hindi about sa condition ng motor or condition ng sasakyan. It's about ano parang security, kunyari yung may pera ka, biglang in-scam ka, yung mga ganun. Yung ganun. Meron kasing ganun incident. Kung natatandaan nyo sa balita, di ba yung mag-asawa, parang bibili. Kapwa namin silang buy and sell eh. Bibili sila ng van. Hindi ko alam, somewhere Cavite yata. Yan. So, comment nyo na lang kung tama ako, Cavite. So, bibili sila ng van. So, nakakotse sila. Siguro, balak nila, kukunin yung van sa Cavite. Then, si Mrs. ide-drive naman yung sasakyan nila pa uwi. Then, si Mr. ide-drive yung van pa uwi. So, ganun. May dala silang pera, syempre, cash. Tapos, meet up. No, hindi eksaktong lugar. Parang sinabi lang sa basketball court, parang ganun yata. Or parang may isang lugar lang na abandoned na bahay. Yung gate. So, madilim. Yung pa isa, madilim. So, yun. Pumunta sila na mag-asawa na gabi na. Tapos, sinabi lang kung saan lugar. So, mura kasi yung van. Parang 500,000 na Grandia ata. Commuter pa. So, mura yun kasi mostly nasa 800 to 1M yun eh. So, yun. Papunta dun, nabalita to eh, sa GMA tsaka ABS, sa TV. No, lately lang, parang last year. Ngayon, nakakalungkot, pinatay sila. So, ninakaw yung pera. So, kumbaga, ano siya, set up. So, kunyari, bebenta ng, yung seller, bebenta ng mura yung van. So, syempre, kaming mga buy and sell, puntahan agad natin yan. Puntahan namin agad yan. So, without knowing, without checking their profile. So, nangyayari sa akin yun, without checking the profile. So, punta kami. Ganun, pupunta ka. So, kami mga buy and sell, lalo kung mura. So, nakakalungkot lang doon sa mag-asawa. Diba? Pumunta sila. Kaso, yun nga, set up. So, parang binaril, kabarilan, tapos pinatay. Ayun, tapos yung pera, syempre may dalang pera, 500,000. Yun, nakuha. Hindi ko alam yung kotse kung nakuha din. Or ganun. So, hindi ko rin alam kung nahuli na. Nakakalungkot lang, may mga ganun tao. Yun lang. So, I think tips lang to, mabibigay ko o share lang. Share lang din sa iba para at least maging aware. Paano ba may iwasan yung ganun? So, sa loob ng 5 years ko, kapag may ini-inquire kung ako bibili. So, ganun din kayo. Kung kayo bibili, may nakita kayo sa Facebook, nakapost sa marketplace. Kunyari, mura siya. So, unang-unang magtataka ka na bakit mura. Diba? So, sunod mong titingnan, details. So, hanapin mo bakit mura. No? Pero pag nakalagay doon, no issue at all, good condition, original ORCR, whatever, magtaka ka na. Bakit mura? So, pera na lang. May ganun naman talaga. Emergency. Yun. Need funds. Urgent. So, may ganun. May totoo naman, may nangyari sa akin yun na parang nasa hospital yung ano niya, yung relatives niya or yung immediate family niya. Binenta sa akin yung motor na mura. First owner siya. Yun ang maganda. So, mura ko nabenta. Diba? At nakatulong pa naman kahit pa agad-agad nakatulong kasi nagkaroon agad siya ng pera. So, yun. Kung ano yung post niya, yun na. Hindi ko na tinawaran siya para tulong na rin dun sa tao. Diba? So, yun. Tips lang siguro, yun. Tingnan mo muna yung details. Una, bakit mura? Details.
Kung walang issue yan, magtaka ka na. Pero kung may issue, yeah, okay lang. Na siguro kaya minura para at least may pampagawa ka. So, pero make sure lang kapag nag-message kayo, tanungin nyo kung ano yung issue. Ano ba talagang issue? Diba? Baka sa engine na yan. So, mahirap. Mahal ang engine. So, okay lang yung mga pintura, yung mga ganyan. Aircon, dali lang yan eh. Mura pa yan. Less than 20,000 lang magagastos nyo yan. Cleaning, paint job. Pero yung 20,000 pataas, 25,000, 30,000, mabigat na yan. Which is yun na yun, yung mga kalampag, yan, mahal yan. Maabot ng 20, 25 kung kompleto yung lahat sa ilalim. Ganun din sa mga sa automatic transmission. Yun. Kapag ganun ang issue, wag niyo na kunin. Kunyari, delay o kaya yun. Anyway, iba yung topic natin. Hindi naman about doon. It's about your security pagbili ng sasakyan or motor. So ano pa ba ibang tips? Yun. So kapag ganun kamura, i-ano nyo na, i-X nyo na, wag nyo nang wag nyo nang lalo kung no issue. Second, kung may issue man, kung mura, okay siya, mura, then may issue sinabi para sa pampagawa nyo. So, first owner, okay naman, wala namang Tingnan nyo yung profile ng Facebook niya. Kung maraming friends, then be it, di ba? So, ibig sabihin, kunyari 1,000 friends, ayan. Pero kung mga 200 lang, yan, negative sa akin for me. Negative yan. Kahit hanggang 500, hindi ako nakikipag-transaction sa ganun. So, minsan scammer yan eh. So, depende pa rin. Pero hanggat maaari, wag na. So, mostly ang friends dapat nasa 700 pataas sa Facebook. So, bakit ko sinasabi pag maraming friends or followers? Kasi pwede mo hanapin yung ibang friends niya pag binlock ka niya. Yung ganun, 'di ba? Kunyari yung family niya. Kunyari ako Flores. 'Di ba sa profile ko makikita mo lahat naman ng friends ko is may ibang mga relatives ko Flores, ganun. So, kung binlock kita, at least yung ibang Flores doon, na search mo na, pwede mo nang i-message. Sir, binlock po ako ni Erson Flores po kasi nga may binili ako sa kanyang motor, may issue. May mga ganun. So, yun. Titignan nyo yung profile kung marami ng friends. Tapos, ang ginagawa ko pa, minsan ini-screenshot ko yung mga friends. Tapos yung mga pictures. No? Hindi naman masama yun eh. So, gagamitin mo lang siya pag talagang binlock ka niya, di ba? At least may pang backup ka na kukontakin sino-sino. Kasi pag binlock ka niya, hindi mo masa-search na yung profile niya. Unlike kapag siniscreenshot mo lahat ng ibang friends niya, di ba? Ilan-ilan doon. May message mo, isa-isa. So, nangyari sa akin yun. Yung ganon setup. So, nakontak ko naman yung ibang relatives niya. Ayun, okay naman. So, yun. Pangilan na tayo. Pangalawa, no? Yung Facebook ng niya, yung papagmura, wag na, no? Then, kung okay naman yung details niya sa kotse o sa motor, second is yung profile, kung maraming friends. So, ang third, kapag madaling kausap, yun. Mostly kasi ang seller, syempre, pakipot din, di ba? So, hindi yan ibibenta basta-basta yun nga, dahil sa mura. Kunyari, tama yung presyo niya sa post niya, pero sa messenger, bigla niyang minura. Kunyari, I mean, tinawaran mo, kunyari, from 500,000, ginawang 250. Pumayag siya. Wag kang, wag kang kakagat doon. So, yung mga ganun. So, pang fourth, kunyari, meet up na. No? Pero hanggat maaari doon sa messenger, pwede nyo nang papicturan yung ORCR. Yung ganun. Tapos pa-video nyo yung motor na umaandar. Yung mga ganun. Tapos pa-mention nyo yung name nyo. Kunyari, Sir Erson, ito po yung motor, ganyan-ganyan. Yung ganun. At least, di ba? Live siya, parang live siya. Pwede nyo video call, mas maganda. Video call nyo siya. Yung ganun. Yun, so, pang-5 na tips, upon meet up na, yun. So, no for meet up. Lalo na kung second owner. Yun na,
Yung dati kong na-post regarding sa meetup na naloko ko sa CR. Yun. Pero kung meetup naman, tapos first owner, sa kanya talaga nakapangalan. Yun, mainam yun. Maganda yun. Okay lang naman. Pero, ang tips ko sa meetup, panglima na, no? Sa meetup, make sure lang sa mataong lugar. So, unang-una maliwanag. Yan. Maliwanag, lagi maliwanag. Huwag kayong makipag-meet up ng gabi. Yan. Tapos pangalawa, lagi nyo titignan yung pupuntahan yung place o yung set, yung meeting place nyo. May guard ba? May mga tao ba? May matutulungan ka may masasaklolohan ka bang agad na may hinga ng tulong, sorry. May hinga ng tulong agad ng, kunyari barangay, malapit na barangay, police, ganun. So, most of the time, pag ako nagmi-meet up, mostly mall, madali. Bakit? Kasi ang mall, ang maganda sa mall, di ba nakapark yung ano mo, nakapark yung, kunyari ako magbebenta, no? Nakapark yung motor mo, yung kotse mo. So, doon niya ite-test drive sa parking area. So, hindi niya mailalabas yun. Di ba? Ganun lang. So, tas may guard pa doon. Pinaka-safest for me, is mall. Yun. Siyempre, kung may police talaga, yung sa harap ng police, pwede yun. Sa harap ng barangay. Di ba? Safest din yun. So, pang ilan na? Pang lima? Pang anim, hanggat maaari pick up sa bahay. Bakit? Kasi kung sa bahay, at least alam nyo, legit siya na doon siya nakatira. Pwede mo ibalik sa kanya yung nabili mong sasakyan, yung unit, di ba, motor, anytime, di ba? Or kung may kailangan ka pang balikan, katulad sa mga papeles, pipirmahan niya, may nakalimutan ka papirmahan, mababalikan mo. Unlike sa meetup, hindi na, di ba? Yun na yun. Talo ka doon. Pang ilan na? So, 7. Pang 7. Ano pa ba? Ayun. Sa 7, ito, sa pera na. Kunyari, may dala kang pera, bibili ka, di ba? So, hanggat maaari, for me, wag ka na magdala ng pera. So, tanungin mo agad sa ano. Hindi. Actually, hindi ko masyado pag ganun, hindi ko muna tinatanong sa chat. Kasi makakatunog eh. So, lalo kung scammer yung seller, yung nagbebenta sa'yo. Doon na sa checking. So, huwag kang magdadalang pera. So, kapag okay naman, di ba, totoo namang may dala siyang motor o kotse na binibenta niya, hindi naman scammer. So, tanongin mo kung pwede siya sa online. Yun, madali lang kasi online banking, di ba? Madali na, lahat yata may apps na ng bangko. Yun. Then, pangalawa, may GCash, di ba? So, yun, may limit lang, pero pwede mong laruin eh. 'Di ba? Pwedeng iba-ibang bangko, tagwa 100,000. So, yun. Ako hindi ako nagdadala ng pera. Pero dati, yung mga unang buy and sell ko, yun, maliliit kasi. Parang 20,000 hanggang 50,000, kaya ko pang bitbitin. Pero yung 100,000, malaki na yan. Mahirap yun. Yun. Kaya pwede ka kasi masundan eh. Pag nag-withdraw ka, di ba? Pwede ka masundan. Ayun. At least, yun, iwas scammer. Kasi pag naabutan, kunyari nagkaroon ka ng transaction na scammer, at least wala kang dalang pera. Di ba? Safe ka. Yun lang, at least nasa bangko mo pa rin. Di ba? Ayun lang. Ano pa? Pang 7, pang 8. No? Pang 8. Ano pa bang ibang tips na pwede ko ibigay? Yun, syempre, tingnan nyo yung way ng way ng attitude o yung parang pananalita niya. So, pero merong scammers na magaling, no? Minsan nga English pa. Galing talaga mag-scam. Ayun, so minsan tumitingin din ako sa ganun, yung itsura ng tao. So, though, judgment yung ganun, pero tinitingnan ko yung profile kung okay ba siya, di ba? May mga post ba siya na, alam mo yun, parang nagiinom, tambay, yosi. So, no sa akin yun. Diba? Pero yung mga post niya about naman sa, yun, minsan, good, mga, nila, family niya. Mostly, pag family yung post niya, okay yun. Pag mga anak niya, tapos may mga recent post lang. Yung parang last day, 1 day ago, 2 days ago. Okay yun. Pang ilan na tayo? 8, then 9. Siguro 10 tips lang. 9, yun, upon meet up na, ginagawa ko. To, magandang practice to.
Huwag mo sasabihin kung anong suot mo. Kunyari, meet up kayo sa mall, di ba? So, dala mo yung ano mo, dala mo yung pera mo, o sabihin natin hindi mo dala yung pera mo, di ba? Tapos ano, huwag mo sasabihin yung damit mo, kung anong kulay. Pag tinanong ka, sir, ano pong kulay ng, ma'am, ano pong kulay ng damit nyo? Para pagpunta ko dyan, makita ko agad kayo. Pwede ka magsinungaling, di ba? Sabihin mo, sir, ano, nakakulay green ako, pero suot mo white. Ganun. Tapos tago ka lang sa isang lugar. Yung sa meeting place nyo, o kaya yung pinag-usapan yung lugar, di ba? Huwag ka doon. Ganun ginagawa ko. Para safe lang. Medyo lalayo ako. Tatago ako sa, ano, siguro mga 50 meters, ganun. Aninagbo pa naman yun eh. 100 meters, malayo na masyado, di ba? Mga 50 meters, ganun. Basta may pagitan. Ayun. Tapos ibang damit ang sinasabi ko. So yun, kapag nakita mo siya, siyempre tatanungin mo rin, sir, ano pong damit nyo? Yung nagbebenta sa'yo, ah. Sir, ano po, kayo po, ano pong damit nyo? Diba? Ganun. Tapos, yun, titignan mo siya. Pag nagsabi naman siya na to, kunyari, nakaitim siya, diba? So, makikita mo yung mga nakaitim. So, text mo ulit siya, sir, nasa na po kayo? Ayan. Pag sabi niya, nandito na, ikaw ang hinahanap ko, diba? Sabihin mo lang, ano, sir, wait lang, nag-CR lang ako. Yung mga ganun. Mga ganun palusot. Pero ang totoo, tinitignan mo na yung paligid. So, una mo tinitingnan, yung tao mismo, yung nagbebenta. Kung legit ba siya, 'di ba? Pero kung yun nga, kung ano, kung itsura is parang gangster, alam mo na, yung minsan may bit-bit na ano, something, 'di ba? Baka may baril, ganun. So, mahirap. Malalaman nyo naman eh. Ano nyo naman, ma-vibes nyo yung isang tao kung ah, katiwa-tiwala. Yung ganun. Tapos, second, doon sa place na yon, kung may iba nakatingin sa kanya. Bakit? Kasi ibig sabihin may kasamahan siya. Kunyari mangi-scam lang o hold uping ka lang, ganun. Tignan-tignan mo yung paligid niya kung may tumitingin sa kanya o may kausap din siya sa ganun, di ba? So yun lang, malaking tulong yun. Tapos kapag okay naman na sa'yo, nandun naman yung sasakyan, nandun yung motor, di ba? Doon siya mismo sa motor nakasakay. Tapos nagsabi sa'yo, ma'am, nandito po ako sa motor na yung napag-usapan natin. Tsaka ka lumapit. Pag kinestyon ka na lang, sir, ay ma'am, bakit green ang sabi niyo, ay puti pala? Oo, sir, sabi mo, nagpalit ka lang, di ba? Kaya nga sabi mo, nag-CR ka. Mga ganun pala. So, malaking tulong yun, safe yun para sa buyer. Lalo kung wala ka namang online banking o GCash, talagang cash yung dala mo. Diba? Iwas-iwas si scam. Ganun lang. Iwas hold up. So, yun. Pang 10, lagi ka magdadala ng kasama mo. Malaking tulong yun. So, ganun na setup lagi. Kapag may kasama ka, kapag hindi ka sigurado dun sa taong kausap mo, layo mo yung ikaw, layo ka rin. Yung kasama mo, layo mo rin. Tapos magtingin-tingin na kayo sa lugar kung may something. Diba? Malalaman nyo naman yun kasi nagtititingin na yan eh. Nagsi-cellphone yan, yung mga yan. Diba? So yun, pag mga ganun, medyo yung vibes nyo, ano na, doubt na kayo. Umalis na kayo. Umalis na kayo dun sa lugar na yun. O kaya, tumawag kayo na mismong guard, di ba? Kung hindi kayo makaalis sa lugar na yun. Yun, yung tipong kayo na yung tinitingnan, di ba? Alam nilang kayo yung buyer. Yun. Lapit kayo sa guard. Wala namang problema na. Yun, hanggat maaari may kasama kayo. Malaking tulong. Pero ako, as buy and sell, alam naman ang buy and sell yan. Mga kapwa natin. Mostly, kami lang mag-isa. Talagang risk. Sobrang risk. Minsan nga yung asawa ko, lagi nagtatanong yan, ano eh, nasa ka na, ganun. Mag-text ka kapag nakuha mo yung motor o hindi. Basta mag-text ka, ganun. Lagi siya nangangamba. Kasi nga ano, risk sa amin sa mga buy and sell yung ganun. Yung, syempre lalo kung ano, malayo yung lugar. Yun. Marami akong storya na Batangas, Nueva Ecija, yan, Bulacan. Yun lang. Tapos, may share din ako sa inyong story. Yun nga, sa Antipolo to eh, nangyari. Pero, siguro, lots of judgment lang sa akin. Yun, buy and sell, ako, syempre. Tapos may bibili na akong, hindi, ako ba bibili? Ako ang bibili. So, si seller,
nag-post. Maganda yung motor eh. FZ ata. Yamaha FZ. So version 2. Ayun, mahal pa yun. Nasa 50 to 60,000. So mura niya benta, 50. So tinignan ko na lahat. Lahat ng tips. Facebook, whatever. So yun. So tinawaran ko kumagat. 45. Sabi ko 45. Para mabenta ko ng 50 din o 55. So yun. Sabi niya, sige sir, pick up. So malaking ano rin yun. Bagay din yung pick up. Pick up sa bahay. Tapos first owner daw. So yun, yung friends niya parang 9 something, 900 something. Punta ako, Antipolo, sa bahay niya. Maaraw naman, hapon. Yun lang. Pagpunta ko dun, ano, yung typical na, syempre, punta ka, di ba? Yung kala mo sa city. Tapos mamaya-maya, yung sabi niya, sir, punta ka dito. Diretso ka pa, ganun, ganun. So, ganun. So, may street eh. Mahaba kasi yung street. Hanggang yung bahay, paunti ng paunti. Hanggang nawala na yung bahay. Puro ano na, puro talahib, tsaka ano, puno. Ganun siya. So, syempre, ako, sabi ko, my God, eto na, sabi ko. Nagpray ako. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala kung nandito na eh. Sabi ko, nakapasok na ako dun sa parang lugar nila. So, hindi ko na alam kung, syempre, pag bumalik ako, malayo na yung bahay. Yung mga may bahay. Tapos, dito pa daw, palooban pa daw. Kausap ko siya eh. Sabi, sir, pasok ka pa, ganun. Aabangan kita sa ano sa doon sa kanto, yun daw, sa bahay nila para makita ko siya. So yun lang, parang ayun, tapos tuloy-tuloy lalakad ako. Syempre may pera pa ako nun. So hindi ko siya in-online or ano. So yun, pagdating doon, syempre mangamba eh. Puno, di ba? Yun, siguro tapos pinakadulo pala, may ano, may may bahay na kubo. Ayun, si buyer nandun. So, siguro ano lang din, parang will lang din agad na hindi ako mapunta sa masamang tao. Yun, okay naman siyang kausap. Maayos siya. Kumbaga, ibig sabihin, buyer talaga. Yung palang ano, yung pinuntahan ko na, yung dulo, na bigla nagkaroon ng, yung naubos yung bahay, di ba? Sabi ko, tas naging talahib, tsaka puno. Buong buo pala yun, sa kanila. Lupa pala nila. So yun lang, ano lang, parang lots of judgment na mali din yung ganun. Na, pero hindi ko sinasabing gawin nyo, no? Yung sabi ko nga sa inyo, kung yung vibes nyo is ganun na, yung tipong nangangamba ka na, alis ka na. Nagkataon lang yun na maayos kausap si kuya. Pero kung hindi, dali ako doon, hindi ako makakalabas doon. Eh lang. So, share lang kasi sarap lang ng mga ganun na pagdaanan. Alam ng mga buy and sell yan, mga kapwa natin buy and sell. May mga ganun kayong storya. Meron pa yung sa Batangas. Yun, so Batangas naman, kotse naman yun. Hyundai Elantra. So, ano yun? Yun, punta ako. Galing ako dito, Pasig. So, Hyundai Elantra. Punta ako dun. So, syempre, hindi ko alam yung lugar. Di ba? Ako lang mag-isa. Syempre, si Mrs. that time, as may work na rin yata. Yun, ganun. Parang ganun. Hindi ko sure. Yun. So, punta ako. Bus ako hanggang yun. Basta Batangas na yun eh. Hindi. Sorry, Quezon pala. Parang basta Nasugbu. Yun. Nasugbu part siya ng Nasugbu. So, ganun din. Ganun din yung nag-experience ko. Talahiban, whatever. Ayun lang. Syempre, habang naglalakad ka, tingin-tingin, di ba? Ganun lang naman yung technique doon. Kung talagang, malay mo na, matotoo. Di ba? Pero kung talagang, ako lalaki ako. Pero kung babae ka, tapos bibili ka ng ikaw lang mag-isa, I would suggest na wag mo nang gawin. Yung ganong lakas ng loob. Ayun, pero yun, na-transact naman namin. Okay yung seller. Ayun lang. So yun lang, at least nabigyan ko kayo ng idea sa loob ng 5 years ko pagbabuy and sell, di ba? Pagbibili din ng sasakyan, may tips na ako nabigay. Makatulong sa inyo. Yun lang, share lang. Hanggat maaari,
lagi nyo titignan yung sarili nyo. Di ba? Kasi yung bibili nyo sasakyan, sakyan lang yan eh. Di ba? Pero yung sarili nyo, pag na ano kayo, wala na, di ba? Wala nang kapalit yun. Eh yan, hayaan mo na. Kung murang sasakyan, hayaan mo na. Di ba? Kung talagang sa sarili mo, instinct mo, hindi magandang kausap, unang-una pa lang, hindi maganda yung sa profile, ano niya, sa Facebook niya, nakalock, yung mga gano'n, yan, isa pa, pag nakalock na profile, hindi ko yan masyadong kinakausap din, yun, um, yun, isa pa pala, isang tip pala, so number 10 tayo, additional lang, additional, bonus tip, bonus tip, so yun lang, yung number, hingin nyo yung number agad, doon sa messenger, sir, pwede kong kunin yung number nyo. So, ang ginagawa ko, pagkakuha ng number, sir, siyempre titignan mo yung profile Facebook niya, di ba? Kung ano yung pangalan niya. Kunyari, pangalan, Trisha Santos, yung nagbebenta. Ay, lalaki nga, no? So, Ricardo Santos. So, sir, Ricardo, kunin ko na yung number mo para at least, pagpunta ko dyan, pag malapit na ako, tatawagan kita. No? So, ako yung buyer, di ba? Siya yung seller, si Ricardo. So, si Ricardo nagbigay ng number. Check mo yun. Check mo yun sa GCash. So, paano mo siya ma-check? Na legit siya. Na Ricardo Santos. Diba? I think alam nyo naman to. Diba? So, sa GCash, yung bang magsisend ka, diba? Kahit piso lang. Pero wag mo na ituloy i-send, diba? Kasi baka malaman niya. Nag-check ka ng ng background niya. So, yun lang. Makikita mo naman, diba? Yung may R. R muna. Siyempre, ko Ricardo talaga. R. Tapos tuldok-tuldok, then S. Diba? Ganun siya. So, RS sa GCash, diba? Pag nakita mo yun, safe ka na. Pero may ganyan ako instance na ang kulit mo, baby. Ang kulit mo. Ay, pusa ako. Ayan. Naantok na eh. Gabi na, actually, gabi na ngayon. Kaya, yan. So, yun. Pag nakita yung instance na na ganun, na hindi niya kapangalan nyo sa GCash, no na. Yun. O kaya, pwede kang humingi ng number. Another number. Yun. Yun. Sir, sabihin nyo, hindi ko po kayo makontak. Pwedeng mahingi na iba na. Yun. Tapos may instance pa nga yung sa GCash na yung parang hindi registered pa yung number na yung binigay niya, di ba? So yun lang. Hingi ka ng ibang number. O kaya tawagan. Maganda. Tawagan mo yung number din. O video call mo. Yan ang pinaka-safe talaga. Mag-video call kayo. At least kita nyo isa't isa na legit naman yung nagbebenta, legit ka naman na buyer, di ba? Yun lang, matis lang yung pakiramdam mo na okay to, okay yung pagbibilang ko. Ito ka muna. Ayun lang guys, hope maka-help lalo sa mga bibili ng second hand. Mga meetup, ganyan, di ba? Ang kulit mo. Natawag mo na ako. Tulog na. Nag-aano pa si Papa, oh. Bibigay pa ng tip. Ayun lang siguro guys, lalo sa mga, especially sa mga babae, no. So ingat-ingat lang sa mga pagbili ng second hand, lalo kung hindi siya yung first owner. Tapos lalo kung mura yung presyo. Yun, ingat lang tayo guys. Maraming naman, maraming pwedeng maging safe na paraan para maging smooth lang yung transaction nyo, di ba? Ayun lang. Thank you everyone. God bless.